Sabi nga nila, kapag in love ka, makakayanan mo ang lahat ng bagay. Mahirap man o madali. At ang bawat araw na darating sa buhay ay mga sandaling walang kasing ligaya na parang lagi kang sabik sa bawat umaga dahil ang puso mo ay nakatagpo ng tunay na ligaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hala, paalis na kami kaagad ni Axel. Ang bilis ng mga oras. Tapos napakadaming nangyari. Pero sa lahat ng nangyari, naging masaya naman ako. Anak, kailan kayo babalik? Tatay, hindi ko alam eh. O siya, mag-iingat kayong dalawa anak. Tsaka Kurt, iho, sumama ka ulit kay Axel pagbalik niya dito. Sige po tito, kasama po ulit ako sa susunod. Siya, sige na, baka gabihin na kayo. At saka Kurt, bantayin mo ang anak ko ha. Magsumbong ka sa akin kapag may kalokohan na ginawa yan. Huwag po kayong mag-alala tito. Ako na pong bahala kay Axel. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin sa tahanan nyo. Kurt, iho, basta mahal ng anak ko, mamahalin din namin. Nagulat ako bigla sa sinabi ng tatay ni Axel. May alam ba siya? Sige na. Humayo na kayo at baka gabihin pa kayo. Wika ng tatay ni Axel kaya ito. Lilisan na namin ang kanilang tahanan. At ito, isang mahabang paglalakbay ang tinahak namin pabalik sa Maynila. Madilim na nung makarating kami. At ito, sobrang saya ni Aling Yoli kasi madami kaming dalang pasalubong sa kanya. Tapos eto, diretso lang kami sa kwarto at nahiga na kami sa kama naming magkadikit. At habang nakahiga, pinagmamasdan lang namin yung larawan sa dingding. Nakakatuwa makita yung larawan namin ni Axel. Kahit ang pangit ko dun, natutuwa ako. Kasi, unang larawan namin yun. Kurt, asan na yung kopya ng larawan na binigay ko sa'yo? Nasa cabinet ko, Axel. Tinago ko muna. Bala kong iuwi sa bahay yun sa susunod. Kurt, pwede ba mag-promise ka sa akin? Nang ano, Axel? Kurt, alam mo na yun. Axel, hindi naman ako manghuhula. Ano ba kasi yun? Kurt, mag-promise ka na ako lang. Walang iba. Tapos mamahalin mo din ako ng tapat. Axel, kahit di ako mag-promise sa'yo. Kasi alam mo, ewan ko ba kung bakit ako na in love sa'yo. Bigla na lang ako nagising isang umaga na mahal na kita. Napakakulit mo kasi. Seryoso ba yun, Kurt? Makulit ba talaga ako? Axel,
hindi lang makulit. Sobrang kulit. Pero kahit ang kulit mo, Axel, nabihag mo yung puso ko. At naramdaman ko na masaya ako sa bawat sandali na magkasama tayo. Kurt, I love you. Ngumiti lang muna ako at di muna sumagot. Kurt, ano ba yan? Wala man lang sagot. Axel, nakita kayo kagabi ni Randy. Bakit di ka nagsabi ng totoo? Huh? Kurt, ay ano kasi? Hala, baka magalit ka. Oo, nagkita kami pero tinapos ko na yung lahat sa amin. Alam ko, Axel. Narinig ko. Wika ako tapos eto. Natatawa ako. Kaya lang si Axel, hala. Naghubo bigla. Hala. Axel, ano yan? Umayos ka nga. Wika ako. Dinner mo yan, Kurt. Kumain ka na. Alam ko nagugutom ka na. Axel, grabe ka. Mamaya na lang kasi naman di pa ako handa. Kinakabahan ako. At ito, sakto. Kinatok na kami ni Aling Yoli. Kakain na daw ng hapunan. Kaya naman, nag-short na ulit si Axel. Kaso bakat na bakat. Kaya nauna na akong lumabas. Kasi si Axel, pahuhupain lang daw saglit yung galit niyang alaga. At eto na siya. Kaya naman, kumain na kami ng hapunan. Tapos eto, maraming chika si Aling Yoli tungkol sa mga dating nakatira dito sa bahay. Ang sabi ni Aling Yoli, mahiwaga daw ang dormitoryong to. May mga pangyayari daw na parang nauulit lang sa paglipas ng mga panahon. Alam niyo mga bata, may narinig akong kwento tungkol sa dormitoryong ito. Bata pa ako nun pero hindi ko talaga makakalimutan. Aling Yoli, tungkol ba sa kung paano na itayo ang dormitoryong ito? Wika ako. Tapos ito, bahagyan na tahimik si Aling Yoli at ipinikit niya ang kanyang mga mata na tila ba may inaalala sa nakaraan. At nabuksan niya ang kanyang mga mata. Ngumiti lang siya, sabay sabi ng ganito, hindi pa ito yung tamang oras para malaman niyo ang totoo. Dahil sa kwento ng dormitoryo, ibabalik ko kayo sa nakaraan, sa lumang panahon, kung saan wala pang sementadong daan, kung saan sa alikabok, hinabi ang unang pag-iibigan. Aling Yoli, ikwento mo na. Wika ako. Mga bata, si Big Boss na lang ang nakakaalam kung kailan magsisimula ang kwento na yan. Sige na, kumain na kayo at matulog na. At huwag mag-iingay. Ay nako si Aling Yoli, pabitin sa kwento eh. Pero paano nga ba nagsimula ang dormitoryo? Napapaisip na din ba kayo? Sabi kasi ni Aling Yoli, pag-iibig ang hinabi sa alikabok. Ay nako, Kurt. Alam mo, di pa tapos yung kwento natin. Matagal pa siguro yan. Tsaka di pa nga napapakinggan yung binatang bukid at yung isa pa, yung pandikoko. Madami pa kaya matatagalan pa yan. Kung sa bagay, tama si Axel. Kaya ito,
makaligo na nga. Tapos na din naman ako kumain. Para mamaya kapag nasa kwarto na, bahala na talaga. Ang mahalaga, naligo na ako. At handa na akong tikman ang luto ng langit.